Dati ay nag-post kasi ako nito sa aking paninda pero hindi ako nakapag-share ng buong recipe kaya maraming nag-PM sa atin kaya ginawa na natin ito ng video para kayo din ay makagawa din nito. Kaya tara na umpisahan na natin. 1 kilo lang na harina yung gagawin natin ngayon. Pwedeng gagamit dito ng all-purpose flour at lagyan ng yeast yung ating bread improver at karamihan talaga sa inyo wala yung mga available na bread improver ay optional na lang, huwag na lang lagyan. At dito sa gitna maglagay ako ng sugar, vanilla extract at itlog. Gagamit ako dito ng iodized salt para madali lang matunaw. Lagyan natin ng tubig at evaporated milk. At kailangan lang talaga na tunawin muna natin yung mga dry ingredients bago natin basain yung harina para hindi magaspang yung ating dough. Kasi sa dough roller, machine lang natin ito ipadaan. At gumamit ako dito ng margarine. Pwedeng gagamit ito ng shortening, pwede ding butter. Pwede naman na masahin ninyo ito mga palangga ng manumano kung wala kayong mga equipment na pwedeng magpakinis ng ating dough. At itong aking dough ay pinadaan or pinakinis ko ito sa aking dough roller machine. At agad ko itong pinutol sa 9 to 10 grams lang. Mga cute lang talaga ito, mga maliliit lang. At agad ko itong figurahin ng mga pahaba at isukat ko lang sa gagamitin ko na container tub para ay saktong-sakto lang. Gumamit ako dito ng 500 ml ng ating transparent tub. At banyahan lang natin yung ating plancha ng margarine or di kaya shortening. At palsahin lang natin ito bago natin iprito sa mantika. At itong mga palangga, pwede na itong iprito. Pinalsa ko lang ito ng 1 oras at kalahati. At regular lang na mantika yung gamit ko dito. Yung mabibili lang natin sa mga palengke ng mura lang. At 6 na piraso yung lagay ko sa isang tub. At gawan ko muna ito ng yema frosting. So dito meron akong 10 piraso na egg yolk at mula ito sa large na itlog. 1 teaspoon ng vanilla extract at 8 tablespoon ng cornstarch or half cup na cornstarch. Haluin muna natin yan para hindi tayo mahirapan sa pagpapino ng ating cornstarch para madali lang matunaw bago natin ito lagyan ng 1 cup na evaporated milk. At bago tayo dito maglagay ng evaporated milk ay maglagay muna tayo ng 2 cups na condensed milk. Ito mga ga ay mayroon na akong nalagay na 1 cup na condensed milk. Hindi lang natin na-on yung ating camera. At ito na yung ating 1 cup na evaporated milk. Pwedeng gagamit dito ng fresh milk. Haluin muna natin ito bago natin lutuin. Isa lang na natin at katamtaman yung apoy ng ating kalan. Para mas madali kasi medyo marami ito. Basta huwag lang tigilan sa paghalo para hindi din masunog yung ilalim. At diretso lang talagang haluin hanggang sa kumulo, hanggang sa ito'y lumapot. At gagamit lang ako dito ng 2 tablespoon ng margarine. Pwedeng gagamit din dito ng butter. At dito mga ga, patay na yung apoy ng ating kalan ha kasi naluto na yung ating frosting. Ay haluin lang natin para matunaw yung ating margarine. At ito okay na, palamigin lang muna natin. Sarap talaga nito ga. Sarap nito ipalaman sa ating mga cake at pang frosting na din. At ang gagawin ko dito ga para magkasya yung ating ginawang yema frosting dito sa ating mga tab. Kasi nakagawa po tayo dito ng 34 katab, bali medyo marami. At yung ating yema frosting ay parang hindi ko dito mapagkasya. Kaya yung gagawin ko para maging smooth pa din ay gawan ko ito ng cream. Gagamit ako dito ng ECC whipping cream. At binati ko muna yung ating ECC whipping cream bago ako dito naglagay ng 1/2 cup na malamig na tubig. At unti-unti lang yung paglagay natin sa ating malamig na tubig hanggang sa ito'y maubos. Sa ating 200 grams ng ECC whipping cream ay naglagay ako dito ng 1/2 cup na cold na tubig. At nang naubos ko nang nailagay lahat dito yung malamig natin na tubig sa paunti-unti sa paglagay ay batihin ko lang ito hanggang sa maging ito stable, hanggang sa umalsa or maganda yung volume ng ating cream. At ito na yung ating yema frosting na niluto natin. Kailangan ay ito'y malamig na bago natin dito ihalo. Ihalo ko lang ito pero hatiin lang natin sa 2 batch lang muna. Saka pagkatapos ay iubos na natin dito sa paglagay. At batihin lang talaga natin itong mabuti hanggang sa lalong kuminis yung ating frosting. At dalawa yung pamamaraan ko sa paglagay dito ng frosting. Bali, naglagay kami dito ng maraming frosting, overload sa cheese, maraming toppings. Ito yung binibinta namin sa college school canteen kasi ay afford lang naman ng mga estudyante doon yung tig 40 pesos per tab yung bintahan namin dito. Kasi tig 40 pesos per tab yung bintahan namin dito sa overload natin. At ito naman mga ga, binta namin ito sa school canteen sa high school. 25 to 30 pesos lang yung bintahan namin dito kasi hindi afford ng mga estudyante doon yung tig 40 pesos per tab. Kaya yung ginawa na lang namin para hindi din kami malugi kasi mahal din yung ating frosting
ay nag-adjust lang po kami ng frosting para pwede lang namin maibenta ng 30 pesos kasi yun lang po yung makayanan ng mga estudyante doon.